Create a personality and create an image na kung saan ito ay iyong original na signatured image at personality. Huwag mong pagsikapan na magpanggap sa isang katauhan at imahe na hindi naman ikaw sa pamamagitan ng panggagaya mo sa iba. Walang problema na, i-adapt mo yung karakteristik ng iba, pero hindi ka dapat manggaya ng persona ng iba. You have to create a personal image, original, genuine na imahe, na kung saan ito po ang iyong signatured na image. Unique, walang kapareho, hindi ginaya. That's it. Sapagkat ito po ang iyong magiging uniqueness and will set you apart from other people. Ito po ang hirap sa atin, brothers, sisters. Tayo po out of our sheer desperation for other people to like us and to, impress on us. Ginagaya po natin yung mga tao na iniidolo natin o yung mga iba na nakita natin na cool. Hindi po tayo nagkikreate ng ating sariling persona. Mali po ito. Right? Hindi mo dapat bigyan ng isang katauhan ng iyong sarili na ginaya mo lang naman sa iba. You have to create an image na ikaw, unique, genuine, walang kapareho at di ka nagpapanggap. Bakit? Pag hindi po ninyo ito ginawa at pag hindi ka nag-create ng unique na persona at image mo na kung saan yun ang iyong signature na ikaw, iibang tao po ang gagawa niyan para sa iyo. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Halimbawa po, sige, mag-isip tayo ng mga senaryo. Halimbawa sa trabaho. Right? Out of pure desire para magustuhan ka ng mga katrabaho mo. Right? Ang gagawin mo, magpapanggap ka sa isang persona at ibabagay mo yung ganung persona based sa karakteristik nila. Say for example, ang mga katrabaho mo ay mga konyo o yan man ay mga hip-hop. Ang gagawin mo, magpapanggap ka sa isang persona na gusto mo ang hip-hop, bibili ka rin at mananamit ka rin ng mga damit na kagaya nila para masabi na belong ka sa kanila. Hindi po. Bakit? Madidetect po ito ng intuition ng tao. Tayo po ay may kakayanan at ability na madetect kung ang kausap natin ng mga tao at ang mga tao na nakakasalamuhan natin ay mga genuine o nagsisikap lang na ma-impress tayo sa kanya. Meron po tayong ganong abilidad. Right? So pag ito ang ginawa mo, malalaman ng mga tao na nagsisikap ka para ma-impress sila sa iyo. That means kumukuha ka ng validation nila. Alright? Hindi ka nagkikreate ng sarili mong persona. Ngayon, pag nalaman nila yun, iisipin nila at the back of their mind na inferior ka dahil sinisikap mo na kunin yung kanilang validation. Sinisikap mo na matanggap ka nila. Alright? Hindi ka nagkikreate ng sarili mong persona na magiging ng respeto mo sa sarili mo. Kasi nga, wala siyang kapareho, genuine siya. Pagka ganito po, brothers, ang nangyari, ibang tao ang magkikreate ng sarili mong persona, which is, ikaw ay naghahanap ng validation sa kanila, ikaw ay nagsisikap na matanggap nila, yun. Doon ka nagiging inferior. Kaya minsan, pinagbubulong-bulungan ka nila sa office, sa trabaho, sa school, yan. Kasi nga, hindi nila nararamdaman na genuine ka at the back of their mind, nagpapanggap ka sa isang personang hindi ikaw para lang matanggap ka nila. Right? Lalabas at lalabas yan sa iyong body language, lalabas at lalabas yan sa iyong pananalita, sa iyong facial expression na hindi ka confident. Kasi nga po, nagpipilit ka sa isang personang hindi ikaw at hindi lumalabas yung natural na ikaw. Pag lumalabas yung natural na ikaw at yan talaga yung original mong persona, doon lalabas yung confidence mo. At the more na confidence ka, di ka nag-aalangan sa sarili mo na baka kung anong sabihin o pagbulungan ng tao sa iyo,
dun lalabas yung iyong kumpiyansa. You will gain the respect of other person. Matatanggap ka nila dahil original mong persona yan. Sa aking matagal na pagkukuching sa personality development ng aking mga kliyente, ito po yung madalas na unang-una kong sinasabi sa kanila. You have to create your genuine image and persona. Wag kang magpapanggap sa isang persona na hindi naman ikaw para lang matanggap ka o ma-impress ang mga tao sa iyo. Mali ito. Right? Ito ang isa sa mga biggest mistake na ginagawa ng mga tao. Yan man is sa socialization, yan man is sa tambayan, sa mga kaibigan, sa trabaho, sa negosyo, sa paaralan, marami pang iba. Huwag mong pahintulutan na ibang tao ang gumawa ng image mo. Na sila ang mag-judge sa'yo na mahina ka, low self-esteem ka, wala kang originality, at hindi mo kaya na panindigan yung persona mo. Pagka nakita at nahalata ng mga tao na ipinipilit mo ang sarili mo para matanggap at ma-impress sila sa'yo, iisipin po nila na ikaw ay inferior at sila ay superior kasi nga ikaw ang nag-a-adjust sa kanila. Boom! Tapos. Ito ang dahilan kung bakit hindi ka ganun ka-close sa mga katrabaho mo, sa ibang mga tao sa tambayan. Although nagbabatian kayo, nagkikindatan kayo, pag nagkakasalubong kayo, pero wala doon yung genuine closeness and acceptance sa isa't isa. Kasi nga, nagpapanggap ka sa isang persona at imahe na hindi naman ikaw. Sinabi ko na po sa inyo, tigil-tigilan po ninyo yung panonood ng kung ano-anong mga, paniniwala, ideology, na kung saan, imbis na tama po yung nakukuha po ninyo, mali yung nakukuha ninyo. Right? Dangerous mindset yung nakukuha po ninyo. Imbis na nandoon kayo sa tamang proseso ng pag-i-improve ng lahat ng aspeto ng buhay, mali-mali yung mga napupulot ninyo. Bakit? Itong mga nagtuturo na ito, ng mga YouTuber at ng mga influencer, ang nasa likod ng isip nila is babae. May mga iba na nagtuturo ng confidence, nagtuturo sila ng mga tips, ng mga looks, pero sila, mga bigo sila sa socialization. Sila yung mga walang social skills, yung mga incel. Ang masama nito, dito nakikinig at nagtitake ng advice yung mga viewers. Right? Mag-take ka ng advice doon sa nakakapagbigay ng resulta, sa nakakatulong. At sa mismong doon, sa nanggaling na doon. Mag-take ka ng advice sa mga certified professional coaches. Huwag ka mag-take ng advice sa mga taong low self-esteem, mga bitter, mga malungkot, sad boy, etc. Again po, huwag mong pahihintulutan na ibang tao ang gumawa ng persona at ng imahe mo. Gumawa ka ng persona na original na ikaw ay kumpiyansa dahil ikaw ngayon at saka mo magiging ang respeto ng mga tao. Maraming salamat po.